Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. So welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko. So I'm going to do another general love reading. Kasi tapos na tayo sa ating monthly reading. And ginawa ko siyang by elements. So I think sa next na naman tayo ng all signs. Anyway, so gagawa ko ngayon ng general love reading. And I am thinking about to consider a parang career sa last. Okay, parang career and love reading for everyone. Sino maka-resonate sa reading na to. So this could be a love and career reading. So for everyone who can resonate sa reading na to. So let's start. Mauna muna tayo sa love reading natin. So, what is the situation right now sa inyo? With the love oracle cards, island time, wellness oracle cards. The Grim Reaper. The relationship is over. No more second chance. Grow and transformation. And transform your life. The Green Reaper. So, let's see. Ano yung sitwasyon na to? Bakit the Grim Reaper? You know what is the Grim Reaper? Siya yung if I'm not mistaken, siya yung parang skeleton na nakasakay ata sa isang horse and then nag-rape siya ng mga tao. Parang ganun yung pagkakaintindi ko sa kanya. I don't know. Just tell in the comment down below kung tama ako. So, let's see. Ano yung situation ninyo? What is the situation? I'm going to mention, hindi lahat guys, hindi ako nakapag-intro. Hindi lahat maka-resonate sa reading na to. Okay, so this is what resonates and leave the rest. If hindi kayo talaga maka-resonate dito, then you can watch another reading kung saan kayo maka-resonate. So, I will mention zodiac signs. Check your placement, your sun, your moon, your rising, your Venus, Mercury, Mars. So, there is a devil card there. So, I can see nag-away talaga kayo ng person na to because of might be this person lies to you. There is some jealousy here. I can sense parang lies. I can see possessiveness, jealousy. Then, kaya kayo nag-aaway dito. You might be dealing with a Capricorn sign as well because these both are Capricorn. Or you might be a Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. Check your placement. Anyway, parang andun sa point na this person this time wanted na maayos kayong dalawa. Parang this time, sa pag-aaway na meron kayo, parang gusto niya na maging matino. Kaya nga nandito, transform your life. Grow and transform your life. So, he wanted to, or she wanted to, na maging matino na sa sitwasyon ninyong dalawa. And this person really wanted to offer you a new beginning. So, parang gusto niya na maayos kayo or mabalik kayo sa balance connection again without being toxic. Okay, na situation. Arguments or anything. Pinag-isipan niya talaga to ng maayos. And yes, gusto niyang maayos kayo ulit from the separation. So, this person really wanted na, is manifesting and wanted na magkabalikan kayo at magkaayos ulit. Dahil this time, might be nandun na siya sa part na point of transformation sa buhay niya. So, you might be dealing also here with a Scorpio. Or you might be Scorpio sign or Sagittarius. Okay, may Sagittarius ako nakita dito. Gemini as well. But the thing here is, this person cheated on you.
So, this person cheated on you because of another option. So, nagkaroon ng option sa relationship ninyo, and because of this option, parang andun sa point na nag-away talaga kayong dalawa. Nagkaroon ng selosan, naging toxic yung relasyon ninyo, nagkaroon ng possessiveness, controlling, even lies, unfaithfulness dito sa relasyon ninyo before. So, ang gulo talaga ng relasyon na to. Kaya, to the point na nung naghiwalay kayo, there is really parang feeling of the relationship is really over. Parang there is no more second chance. Ayoko na. Kasi may galit dito. Meron talagang galit na nararamdaman dito sa sitwasyon na to. And you really want your freedom. You wanted to enjoy your life this time. You take the leap of faith towards a new beginning of your life this time. But the thing here, yeah, you did really cut off this person in your life. Parang nung time siguro na nag-offer na siya balik sa'yo ng pagmamahal or pagbabalikan, pagkaayos, hindi ka pumayag. You did cut him or her off into your life dahil parang andun sa point na nung time na nag-aaway tayo, yung time na toxic yung sitwasyon natin, napagod talaga ako. Ayaw ko na talaga. You might be dealing with the past person here. Okay, so let's see more of your love reading here. So, napagod ka pala talaga sa taong ito na maghintay sa kanya. Kaya kayo may selosan, may controlling na dito, may possessive na dito, mayroon ng lies and lahat na with the devil card. Kasi napagod ka talaga sa kakahintay ng tao ito kung kailan siya magbago before. Natrap ka sa situation, ibig sabihin during those time na kayo pa, meron na talaga akong nakikita dito na lumalaban ka sa hadlang na meron sa inyo, being this person na nagkakaroon siya ng other option sa buhay niya. So, ibig sabihin, natatrap ka na because you know already the truth. You know that there is someone. You know that there is someone from this person partner. Nagkaroon talaga ng option. Pero you stayed and you waited na itong person na to magbago. And lumalaban ka eh. You fight for this relationship talaga. Para magkaroon lang kayo ng pag-aayos, magkaroon lang kayo ng balance connection, maging maayos lang yung pagsasama ninyo, kahit nag-aaway na kayo, kahit toxic na kayo. So, ang hirap nito kasi meron na tong, kung nangyari to before, meron na tong emotional and mentally, hopefully walang physical na parang sakitan dito. You know, abuse or anything. Kasi ito yung nakikita ko eh. Plus nakita ko pa yung 5 of Swords. So definitely kung meron nangyari talaga to before, so definitely merong physical abuse na nangyayari. Nagkasakitan talaga kayong dalawa. So parang but you stayed. Naghintay ka na magbago siya. You stayed even if alam mo na meron siyang iba. Kasi you really wanted na maayos yung pamilya ninyo siguro, maayos kayong dalawa, something like that. Mabalanse yung sitwasyon. Pero, nung time na yun, nagkaroon ng pag-iisip sa'yo eh. Parang nag-isip ka. Nagkaroon talaga ng parang soul-searching sa'yo dito. Nung time na medyo pinahinga mo yung sarili mo, yung isipan mo, and parang naghanap ka ng place or time for yourself to think. Parang, where is my right now being this? Parang ang weak ko na ngayon sa mga nangyayari sa akin. Bakit parang hindi na ako yung tao before, kung ano ako before bilang partner ng partner ko. So parang there is really different this time. Parang naisipan mo yun eh. Nung time na parang andun ka sa point na nag-isip ka, nagplano ka because na-stress ka na masyado. Parang I wanted to have a peace of mind first kasi nakapagod na yung sitwasyon.
And of course, hindi ka inosente sa mga nangyari. Alam mo na meron siya. Alam mo yun. And you stayed still. So, doon ka nag-start nung hindi ka na talaga naging masaya. Doon ka nag-start na nag-walk away emotionally from your person. So, let's see more about this. What is this type of card, please? So, during this time na parang toxic na yung relationship ninyo, this person, bakit ka nag-stay pa din? Because this person still promise you na magbago siya, na mag-offer pa din siya sa'yo ng victory, na maayos din kayo one day, balang araw. And parang para sa kanya, yung decision ko pa din dito is ikaw pa din yung pipiliin ko. Kahit pa ganito ako, parang nagsusorry siya, nag-explain, something like that. And the decision is, papunta pa din siya sa'yo. Pero alam mo, during this stage, sobrang pagod ka na talaga. Palagi na kayo nag-aaway at hindi na kayo nagkakaintindihan pa. And itong away na to, nakakapagod na talaga. Ito na yung sinasabi ko na there is already physical na nangyayari mentally, physically, emotionally na talaga na damage talaga dito. So, but the thing here is parang feeling ko merong pagka-fragile talaga sa'yo during those times. Kung nangyari na to before, during those times, kung nangyari pa rin to ngayon. So, this time, anyway, this person kasi nandyan pa din siya, is still proceeding, moving towards you. Hindi siya umaalis even if nagkakakasalan na siya sa'yo. This is worse story, really. Andun pa din siya sa point na inaayos niya pa din, wag lang kayo maghiwalay. So, to the point na meron ng clarity sa'yo eh. And dito sa clarity na to, nag-iisip ka na during those time na nagkakaroon ka ng soul searching is mag-move forward na ba ako, never look back, or to stay to this person at maghihintay kung kailan siya magbago, because he said so na magbago tayo. Kasi sometimes honestly nagiging happy din kayo, hindi naman sa lahat ng pagkakataon is puro na lang kayo away sa araw-araw. No. Nakikita ko pa din na pinapasaya ka pa din ng taong ito, pinapaasa, or sabihin natin na pinapakita pa din niya yung effort niya. However, not all the time, yeah, of course, not all the time. Kaya nga nag-i-stay ka eh, kasi namamanipulate ka niya. Kaya ka nag-i-stay because pinapaniwala ka pa din niya na magbabago pa din siya, or mayroon pa din pagbabago na mangyayari sa pagsasama ninyong dalawa. Yet kahit pagod na pagod ka na, you are very stressed and depressed sa sitwasyon na to. Okay, so and you really wanted to focus on yourself this time. You really wanted, kasi imbalance na talaga yung relasyon ninyo. You really wanted to move forward, to move on, and to focus on yourself talaga dito. Kasi medyo, ano ka na talaga dito, disappointed ka na sa mga pinaparamdam sa'yo ng person mo. Parang, hindi na ito yung relasyon or pagsasama na gusto ko mangyari. And I keep on waiting for you kung kailan ka magbago. Yet, every time, bumabalik ka pa din sa dati, you know? Let's see more. Yeah, this person, this time around, I can see this time, di ba sabi ko kanina, bumabalik siya sa'yo. Gusto niyang ayusin yung sa inyo, pero parang ikaw ayaw mo na dahil nga sa mga nangyari sa'yo. Siguro nakawala ka na eh, nagkaroon ka na ng own freedom, and then nagustuhan mo na yung freedom mo, and then parang bumalik siya sa'yo. Because bumabalik talaga siya sa'yo kasi gusto niya talaga na magkaroon ng changes sa pagsasama ninyo, and magkaayos na talaga kayo. Kung kasal kayo, gusto niya maayos ulit yung
ang marriage ninyo, or kung hindi man kayo kasal, gusto niya even mag-offer ng marriage sa'yo to prove you na seryoso na siya this time sa pagbabalik niya. But then, ikaw yung may ayaw na. So, you might be a Libra, Gemini, Aquarius. So, you really did cut this person off. Ayaw ko na. Kasi sa mga nangyari sa akin, sa mga nangyari sa atin before, seems like ayaw ko na talaga. Parang andun sa point na napagod na ako sa kakahintay kung pipiliin ba ako or hindi. Napagod na ako sa lahat. I'm very disappointed, and I wanted to guard, and I wanted to put boundaries this time, and ayaw ko nang tanggapin ka sa buhay ko. So sobrang hindi ako naging masaya sa pagsasama natin. Naging stress talaga ako sa pagsasama natin. But this time around, this person yet parang sure na siya sa pagbabago na gusto niya nakasama ka, dahil parang andun siya sa point na gagawin niya na talaga ang lahat, or gagawin niya na yung responsibility niya as a partner sa'yo, and parang ayusin niya na yung mga, oh my God, nahulog yung mga hindi niyo pagkakaunawaan pa. So ikat ko muna, kunin ko. So let's see kung ano yung kailangan mong malaman sa situation na meron kayo ngayon. Ano yung kailangan mong malaman sa kung anong meron kayo ngayon? Okay, there is really like Grim Reaper talaga. Like, no more chance in a relationship. Like, the relationship is really over. No more second chance. Because, para sa'yo, wala na talaga. Tapos na tayo. Ayoko na. So, tapos na. Dead end na to with this death card. Pag death card na yung lumabas sa reading, wala na. Even if this person will going to offer you a great new changes or offer, with the 8 of Cups, yeah, 8 of Cups, right? Willing ka na talaga to walk away emotionally from this person. Okay, willing ka na because you are not sure anymore sa mga pwedeng mangyari sa inyong dalawa, if ever na magkaayos pa kayong dalawa. So, parang you just really wanted your justice here. You wanted your justice, you wanted your freedom, you wanted the truth, you know? Minsan na talaga na pinangarap mo na magkaroon kayo talaga ng magandang pagsasama ng taong ito. Yes, honestly, totoo lang na gusto mo talaga na makasama siya. So, whether there is no physical na nangyaring sakitan dito, it's either emotional and mental lang. Hindi naman yun para sa lahat, okay? So, takes what resonates lang talaga. So, kasi you did really love this person and nangarap ka talaga na magkaroon kayo ng masayang pagsasama. Honestly, you miss kung ano kayo before. Like before. Kung ano kayo talaga before. Na-miss mo yun, naisip mo din yun. But the thing here is, parang wala na, sayang. Parang para sa'yo, sayang. Nabuhos na yung mga emotions ko for that. Parang na-spilled out na yung some of my love for you, and this time around I just really wanted na hayaan na lang ang lahat, you know, because of the clarity, hayaan na lang ang lahat kung ano yung mga pwedeng mangyari. You've been thinking about this a lot of times, siguro nung time na bumalik siya sa'yo. Pinag-isipan mo din to ng maayos, etong sitwasyon na to. But mas nag-choose ka talaga na to be practical, to move on, to focus on your goals, to focus on your stability in your life, to be practical, tanggapin ang mga nangyari. Because para sa'yo, maayos lang tayo, okay na ako. Pero ayoko nang bumalik pa sa'yo. Parang ganun. Even if this person will continue to move forward towards with you,
and waiting for you kung kailan mo siya tanggapin ulit, I can see on your part here na magkakaroon pa talaga kayo dito ng communication. But then, I can see that merong other person na darating sa buhay mo which consider na unexpectedly na merong darating sa buhay mo which magpapasaya sa'yo. Though, I didn't really see marriage card here. Could be there is a marriage situation na nangyari sa inyo before. It could be live-in partner, something like that, karmic relationship. So, meron ako nakikita talagang other person na magpapasaya sa'yo dito. Though hindi ka naman sure kung might be a friend of yours. Ipapakilala siguro ng friend mo or coworker mo or ipapakilala ng coworker mo. Makikilala mo to. Pero honestly, hindi ka sure sa taong ito kasi you are still full of stress sa mga nangyari. Lalo na sa person mo na bumabalik sa'yo. Parang nababalik sa'yo yung mga alaala. Yet, especially if you are married from that person, hindi madali sa'yo. Mabigat to, itong sitwasyon na to. But, I can really see here that you are going to take the leap of faith to accept that new person in your life. Parang to start a new beginning as an individual, you know. You might be dealing here with, kalimutan ko. Aries, I can see the Aries sign, Libra, Gemini, Aquarius, Sagittarius, as I said, Aries, Sagittarius, Leo is also here, Cancer sign, Pisces sign, Sagittarius sign, Libra, Gemini, Aquarius, a young one, Sun, Moon, Rising, Venus. Actually, all signs are here, so takes what resonates na lang talaga. So, yun yung mga pwedeng mangyari sa sitwasyon ninyong dalawa. So, there is really no more coming back. Anyway, I will going to pull an oracle card for this. Tapos, matutuloy tayo sa yung career side. Okay. So, feeling ko itong reading na to is for a karmic reading, karmic relationship. Deep in your heart, you already know the answer. Do what feels right, and you did what feels right. So, you did what it feels right to you, and I think para sa akin, when you experience this kind of treatment before, I think tama naman yung ginawa mo. So, I don't think na kailangan pa ng advice sa reading na to because nakita ko sa'yo kung gaano ka naghirap. And I felt that in this situation na gaano ka-toxic ang pinaramdam sa'yo ng person mo. Whether wala mang physical na sakitan na nangyari, emotional damage talaga nakita ko dito and mental especially. So, kaya do what feels right and I think that you did it right. Even if sabihin natin you accept, maybe sa future pa naman yun eh. Kasi pwede kasi ito mangyari. Yung ibang reading dito is in the future pa talaga na mangyayari. So, even if merong darating na bago sa buhay mo, like that will be serve you as a reward sa mga nagawa, sa mga sabi na, sacrifices mo na you didn't deserve kung ano yung treatment sa'yo ng ex mo. Hindi mo naramdaman sa kanya yung totoo at pure na pagmamahal. Yung treatment na manipulation, yung treatment na parang nagbibigay pag-asa, mixed signals, you know, parang short happiness. Hindi yun really like for the real love. So, when somebody came into your life and give you happiness, and if you were going to accept that person, not totally, hindi ko naman nakita dito na agad-agad mo siyang tinanggap. As I read earlier na hindi ka sure sa taong yun, pero there is a possibility na matatanggap mo siya, is I think you deserve that, lalo na if the treatment is good para sa'yo, lalo na kung nire-respeto ka din naman and maayos naman yung treatment sa'yo ng person na to. Okay, so let's go for your career reading. So, your career.
What is your career reading? I hope dito is maganda yung outcome. So, how is your career right now? Pwedeng maka-resonate ka. Pwedeng maka-resonate ka dito at hindi ka maka-resonate sa love reading. It could be. Pwede yun. It doesn't matter. Pwede pa din sa'yo to. Okay, so this time I can see that a new offer na meron sa'yo. I can see here an offer. Pero parang hindi ka nakatulog sa kaisip about sa offer na to. Bakit? Kasi hindi lang iisa yung offer eh. Meron ka mga pagpipilian. But the thing here is, nawalan ka na kasi. Parang may takot na ata sa'yo dahil minsan na siguro na scam ka. Minsan na din na nanakawan ka, basta nawalan ka na talaga, especially sa finances. Ayaw mo nang masayang yung mga oras, effort mo at pera mo pagdating sa dito. Gusto mo makasiguro talaga kung yung pipiliin mo dito is, yun na talaga ang magdadala sa'yo towards success. So, I think somebody is offering you here that which is for them, this is totally sure na maganda talaga yung offer na to. You know, I can see people here might be mapapera yung mga to, may pera, may power sila to, you know, to offer you this kind of offer. Parang makikita mo talaga sa kanila na galante talaga sila. But I can see here that if you will going to accept this offer, definitely may tendency na mawawalan ka, could be a trabaho or career na inimpisahan mo, because might be merong travel ang nakikita ko dito, might be agency to or something like that. Kasi may nakikita naman ako dito, new beginning, but then it's not easy. Okay, hindi siya that easy. So, para sa akin, parang guide to para sa inyo, sa mga may ganitong situation, is not to accept the offer. Yeah, not to accept the offer because parang hindi ka din mapupunta sa magandang hand, sa magandang kamay. Kasi, through this pa lang, sa 9 of Swords, is you are already doubting. Hindi ka na nakakatulog sa gabi sa kaisip. Ibig sabihin, nagdadalawang isip ka kung tatanggapin mo ba to o hindi. So, para sa akin, I believe that if nagdadalawang isip ka, wag mo nang ituloy. Unless kung sure ka talaga, and yun, itutuloy mo. Pero if you are doubting, if you are like thinking twice, wag mo na lang ituloy yun. Madami pang mga new beginnings, madami pang mga offer ang darating sa'yo, which is, makakaramdam ka na, ito na talagang gusto ko, sure na ako talaga dito. Let's see more. So, meron kang plano. Some of you here are having a plan, I think, to travel, to move forward towards the goals that you really want. Parang merong eagerness sa'yo dito that sure ka na meron kang isang goal na yun talaga yung gusto mong mangyari. And you are really planning for that goals. Kaya lang, the thing here is, may mabigat ka pang problema na hindi mo pa talaga to matupad o hindi mo pa talaga ma-reach yung goal mo because of sa problema na mabigat sa buhay mo financially. Mabigat pa talaga, parang feeling mo pasan mo yung problema, might be responsibility, bayaran or something, utang, something like that. And you are still really thinking of ideas on what to do para magkaroon ng new beginning, para
magkaroon ng new beginning sa buhay ko. Yet, itong continuation tayo sa offer na to, sabi ko nga, wag mo nang ituloy, 'di ba? Because this person or these people will really like, parang iengganyo ka talaga na sumama sa kanila, na maniwala na magiging successful ka talaga dito. With the devil card in this career part, sila yung tao or siya yung tao na parang akala mo sobrang trusted person siya, especially in terms of holding your finances. So, could be investment, could be like, sabihin natin mga offer na business, could be online something, you know. So, these people or this person, parang ipapahiwatig niya talaga sa'yo na mapagkatiwalaan ako. Meron ako, hindi kita nakawan kasi meron naman ako. Something, mga ganong mga bagay. Kasi marunong talaga to siya. You know, as you can see, parang marunong talaga siya na umano ng tao para maniwala sa kanyang tao. So, this is what you really need to take care of. And that will be the continue of that reading on the top. So, you really need to think how to balance your finances. And I think dito na pwede ka naman maging success through your hard work. Not to this, parang feeling ko, pagtatanggapin mo to para sa kanila madali ang success to. Through your hard work, might be if you are planning to travel, gagawin mo lahat para makapag-travel ka towards abroad or anywhere na alam mong magiging successful ka. Kasi meron pa din ako nakikitang success sa'yo, but not to that part, yung offer na yun. Parang hindi maganda yung offer niya na yun. So, definitely, there will going to have a new beginning to that. The ending, kung mawawalan ka man ng trabaho sa pangarap mo, might be mag-abroad or kung nasa abroad ka na is mag-change ng country. Kung mawalan ka man ng trabaho, pero may new beginning naman na mangyayari sa'yo. Kaysa sa nakita ko dito, tatanggapin mo yung offer nila, may nakita akong ending talaga. Kasi yung death card yun eh. So, pwedeng ending of a new beginning, could be ending of like, mababagsak ka talaga, financially and career. So, meron din offer talaga sa'yo which is you really want. Yun yung i-take the leap of faith mo. Dahil yun yung hinihintay mo na, yun yung pinagplanuhan mo na. Parang ganito lang to eh. Sa reading na to, kung ano yung talagang plano mo sa buhay, kung ano talaga yung goals mo. Doon ka lang sa goals mo. Syempre, may mga balakid yan. May mga offer, magandang offer, parang gaganon-ganon ka, 'di ba? So, minsan, liliko ka na lang talaga, makakalimutan mo na yung goals mo. Tapos, pag liko mo dito, mali pala yung niliko mo kasi scam pala yun. So, pag once may nakita kang goals mo talaga dito, ito na talaga yung gusto mong mangyari, proceed mo lang yan. Kahit ano pang offer ang ipapasok sa'yo dito, dapat lulusot ka pa din to the straight, you know? Hindi man sa magiging bingi ka sa kung ano man, or magiging bulag ka sa mga nakikita mo, but you can listen, you can get something, lessons, you can pero ang ano mo pa din, focus mo pa din sa goals mo. Kasi ito yung nakikita ko dito eh, may goals ka talaga, pero hinihintay mo pa siya. Hindi mo pa siya makukuha kasi mabigat pa yung problema mo, especially finances. Parang may mga pinagdadaanan ka pa talaga. Yet, merong nag-offer sa'yo na madali ang saya, madali ang success. So, parang kung sa shortcut ka pupunta, na inaakala mong success, baka babagsak ka. Kaysa sa doon ka, sa hinihintay mo, at least nakikita mo na talaga, kahit malayo man yun, ang paparoonan doon, basta you will never give up, basta you have that confident na mag-move forward ka lang towards your goals, nakikita ko pa din sa'yo yung success mo dito, because this is the Queen of Pentacles. You are holding the Queen of Pentacles. This is a sa four queens ng tarot card, siya yung pinaka most successful in terms of career and finances. So, hindi man lumabas dito yung Wheel of Fortune, which is the most successful card na talaga. So, at
at least there is a possibility of success because nandito sa iyo yung successful queen. So might be there is about travel na hinihintay mo na talaga. So just have this eagerness, parang continue ka lang na maging inspired sa goals na gusto mong mangyari, even if pagdadaanan mo na yung mga parang etong kanina na offer, pagdadaanan mo na yung struggles, something like that. So yun, kahit may mga confusions, kahit na nasa point ka ngayon ng hora de peligro, kung baga sa Spanish pa or sa Chabacano pa, hora de peligro, at least kakayanin mo, 'di ba? Alam mo yung goal mo, hihintayin mo yon, or pipilitin mo, or you will going to do everything. You have that strength, you have that confident na makamit mo yon, kaysa sa madali ang offer na siguro they are offering you about being famous, being successful right away, being something like that, and tapos baka mapupunta ka lang sa wala because nangyari na sa'yo before, 'di ba? So yun, so that is my reading for you. If you wanted to know the zodiac sign, sorry about that. Leo sign is here. Capricorn sign is here. Aries, Sagittarius, Leo is here. Cancer, Scorpio, Pisces is here. Capricorn, as I said, sign is here. Sino pa? Sabi ko nga, di ba, Aries, Sagittarius, Leo, Libra, Gemini, Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, yun. Nandito naman lahat. Kung saan lang kayo maka-resonate, then take what's resonate. And that is my reading for you. Thank you. I hope that you watch the video until the end. Thank you and God bless.